Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Unawain niyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan,
marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsil, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso, at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash, and they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. Again, Jesus called the crowd to him and said, listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person.